Guys, what's up? And it's me again. At pasalan natin itong Intramuros. Yan. Ilibot ko kayo dito sa loob ng Intramuros, guys, kung anong itsura ng loob na ito. Welcome here at Intramuros. Pasukin natin tong isang baluarte dito, guys. So itong inakita natin, guys, ay isa itong trampahan. Pero hindi nga lang basta-basta makakakit ang bike dito. Kailangan bitbitin pa, no? Kasi may hagdan kasi doon eh. So itong nasa gilid natin, to yung Colegio de San Juan de Letran. Yan. Yan, tapos may pathway dito. Ayan. Itong pathway na to, papunta to sa isa ring baluarte. Yun, no? May Starbucks at saka McDonald's din dito. So hindi kayo magugutom habang kayo ay naglalakbay dito sa loob ng Intramuros. Meron din ditong mga coffee shop, restaurant. So kahit anong klaseng business establishment meron dito. Yan, guys, itong building na yan, itong puting yan, ito yung Lyceum. Oh, ganda dito, oh. Naka-red flooring siya. Padyakan na lang natin. Wow. Kita nyo, guys, oh. Hello po, welcome to my vlog. Kaway-kaway po kayo dyan. Grabe, guys, oh. Ang daming mga kanyon dito, oh. Siguro itong mga kanyon na ito ay matagal nang nag-exist kasi isipin mo, ito yung mga sinunang kanyon. Sa patong cannonball pa. So bakit tinawag to na cannonball? Ibig sabihin, guys, yung cannonball ay isang kanyon na ginagamitan ng bola. So ito yung kanyang butas. So pagka gusto mong paputukan itong kanyon na ito, susuksukan mo ng bola dito. Tapos merong butas dito katulad nito. Yan, guys. Lalagyan mo lang ng mitya yan, tapos isindihan mo. And then kusa na siyang puputok. So ang cannonball na ito ay panon pa to nung 1800s or between 1800s or 1900s. So panon pa ng mga Spanish at American period pa to. Yan, oh, daming cannonball, oh. Ibutin pa natin, guys. Parang bumabalik sa alaala natin yung mga nakaraang digmaan. Wala nung World War II, guys, sobrang napaka madilim na karanasan ang nangyari ito noong panahon pa ng mga Hapones, guys. So nung panahon kasi ng mga Hapones, itong Intramuros, guys, ay sobrang wasak na wasak. Kung tutusin, hindi ganito talaga yung original na itsura ng Intramuros, guys. So almost 50% ng structure ng Intramuros ay nireconstruct lang, pero yung kanyang original ay 50% lang din. O bakit nga ba 50%? Kasi yung kalahati nito ay nawasak na tapos nireconstruct lang. So as you can see, guys, hindi mo to masasabi na 100% na original structure. Kasi kung nung panahon pala ng World War II, sobrang sobrang wasak na wasak. Kasi binomba to ng binomba nung
mga Hapones at na mga Amerikano din. Yan. Ang pangalan pala ng lugar na to ay Baluarte de Dilao. Okay. So yan, mapapansin nyo guys, ni-restoration siya ng 1983. So hindi mo rin to yun nga, as I said, hindi nyo rin to masasabi na ito ay 100% na original structure. Yan guys, so may mga estudyante dito, mga turista. And then at the same time, itong lugar na ito ay and then the same time, itong lugar na to guys ay free entrance lang. Unlike sa ibang baluarte na may entrance fee. Dito kasi libre lang. Yan, tapos yung bike pwede pa ipasok. Yun. And then the same time, itong lugar na to guys ay free entrance lang. Unlike sa ibang baluarte na may entrance fee. Dito kasi libre lang. Yan, tapos yung bike pwede pa ipasok. Grabe guys, ang daming turista ngayon. Grabe oh. Sobrang heritage na heritage talaga guys oh. Dito sa lugar na to. Grabe, nakakamangha pangusla no. Pati yung kanilang mga old houses. Meron akong gustong puntahan dito mga ka-istorya eh. Yung kung natatandaan ninyo yung Telepantasya na Encantadia at Iteria. Ito pupunta natin, ito yung lugar na ito. Yung ginawa siyang dati itong pinagsutuingan ni na Digdong Dantes eh. Kung tatatandaan niyo yung Iteria. Ito yung palasyong yon guys. Yan dito oh. Baluarte de San Diego. Problema, saan natin paparada ang bisikleta? Pero bago tayo pumunta dyan guys, dito muna tayo sa isang kanyon nung World War II. Ayan o. Ito yung guys, ito yung tinatawag na Old Japanese Cannon. So mapapansin nyo guys, itong kanyon na ito nakapunto doon sa ganun no. Ito kasi dati guys, ito ay dating karagatan noon na naka-point out ito dun sa isang American ship noong panahon ng World War II. So itong lugar na to guys ay naghihimpilan to ng mga Hapon noong panahon ng World War II. So ang Intramuros kung tutuusin, ito sa mga lubang nasira noong panahon ng mga Hapones. So nakakalungkot lang isipin na hindi itong structure na to, hindi to yung mismong original na structure. So actually 50 or 40% ng structure dito sa Intramuros ay reconstructed lang. Kasi yung original structure noong panahon pa ng mga Kastila ay almost ay wasak na dahil sa sunod-sunod na pabobomba noong ikalawang digmaang pagdaigdig. Yan. Yan, mapapansin nyo guys, ang structure na yan, hindi nyo sa masasabing na 100% na original structure. So, yun nga as I said, 40 to 50% ay reconstructed lang. Kasi, kung mapapansin nyo, kung mababalik nyo sa alaalay nung panahon ng ikalawang digmaang pagdaigdig, itong buong structure na to ay wasak na wasak talaga. Talo na itong himpilan na ito ay naging istasyon ng mga Hapones noon. Kaya iniwan nila ito at isa itong alaalang itong Old Japanese Cannon na ito. Yan.
Yun guys, ito yung sinasabi gusto niya, Baluarte de San Diego. Pasukin na natin. Ay, wala. Ticket lang po. Thank you. Welcome here at Baluarte de San Diego Gardens. Isa rin to sa mga nasira nung panahon ng World War II. Yan, makikita niyo dito yung dating watchtower ng mga sundalo noong World War II guys. Ano kaya to? Isang ano, parang kartilya or what, di ko alam. Yan no, sira no, kinakalawang na. Bago tayo makat dito sa taas ay igutin muna natin to baba. Dito guys sa Baluarte de San Diego, pwede kayong mag-set dito ng mga ano, mga wedding or any events. Nagre-renta sila dito guys. Kasi perfect na perfect to sa kahit anong event. Yan. Hindi lang to basta isang historical landmark. Nagki-cater din sila dito ng kahit anong mga events din guys. Pwede ko alam kung magkano yung kanilang renta dito. Pero siguro ask na lang kayo sa management ng Intramuros. Guys, ang ganda dito oh. Nakakatuwa isipin oh, ang ganda dito guys oh. Hello po, welcome to my vlog. Hello po. Yan po. Yeah po. Ano kaya to? May rampahan din dito oh. Sumalit lang pala itong garden na to guys. Pero ang ganda na rin. View deck. Tapos ito yung golf course ng Intramuros. Yun yung highway guys. Ito na yung ano, watchtower, yung circle. Dito nag-shooting ang Telepantasyang Iteria dati. Welcome at Iteria, Baluarte de San Diego. Ang kaharian ng Iteria. Huh? Abisala. What? Hello po, welcome to my vlog. Ayan guys. Naalala ko nung ano, Telepantasang Iteria. Dito yung nagsushooting sina Digdong Dantes dati. Opo. Yung part 2 ng ano, yung nung dati Iteria. Iteria. Opo. Sumunod sa Encantadia 1, may part 2 po yung Iteria. Dito sila nag ano, shooting dati. Igutin pa natin guys. May babaan dito guys eh oh. Hindi ko alam paano makakapasok dito sa loob na ito. Yan oh. Ang ganda sanang pasukin tong loob na ito eh. Kaya lang parang nakasarado. Yan oh. Nakasarado siya. Sayang para makita din natin yung loob.
Masyadong makipot pala yung daanan. Pero dito pa lang sa taas, sa view deck, maganda na eh. Okay naman eh. Kahit di ka na bumaba dito, pero importante talaga itong view deck oh. At least makita mo yung ano niya, yung buong watchtower. Tapos yan guys, mapapansin nyo bakit may mga butas-butas dyan. Diyan nakalagay yung mga kanyon noon. So ito ay lookout dati ng mga sundalo. So ito lang pala yung binayaran natin for 75 pesos. Yung viewing lang. Pero okay na rin. Kahit pa paano malaking tulong din yun sa environmental fee. Yung entrance na yun. Para mapanatili nila yung kalinisan at kagandahan ng baluarteng ito guys. Alright, tayo ay proceed muna sa pababa. At natapos na rin yung ating viewing dito. So hahanap tayo ng ating magpo-food trip or mga cafeteria sa labas ng baluarteng ito. So tara't samahan nyo ako. Hanap tayo. Guys, dito rin sa loob ng Intramuros matatagpuan itong Palacio del Gobernador. Or ito, kung tawagin, ito yung Comelec office. Yan, papasin nyo, sarado siya kasi linggo kasi ngayon. So walang pasok yung mga nagtatrabaho dito. As you can see, yung daan na ito, papansin nyo, naka red brick siya. Ito ay ginawa para maging isang walkway ng mga turista. Yan guys, ang ganda dito sa loob ng Intramuros oh. So itong simbahan ito ay historical landmark din dito ito. So napakatagal na rin ito eh. Panahon pa to ng mga Hapones ay nakikis na itong simbahan na ito. So hanggang ngayon napakatibay pa ng kanyang structure oh. Oh guys, oh, ito pala yung tinatawag na Mercadillo. Yung Mercadillo guys ay ito isang tiyanggian dito sa loob ng Intramuros. Ewan kung bakit tinawag to na Mercadillo, pero siguro from the word mercant, mga trading to, mga yun nga, mga items, iba't ibang items ang mabibili nyo dito. Tignan natin kung ano yung mga binibenta dito guys. Mga handmade ano oh. Yan, dito nila mabibili sa Mercadillo sa loob ng Intramuros. May mga food trip din dito guys oh. Okay. Sabi guys, ang daming turista dito oh. Ito ang tinatawag na Plaza San Luis or San Luis Cafe Intramuros. Guys, oh to guys oh, meron silang halo-halo dito oh. Kaano kaya tong halo-halong ito?
Magkano yung halo-halo nyo? 239 po. Ang milk tea, Depende po. depende, no? Apo, ito po. Ito po pag walang pearl or coconut jelly. Kasi ito po yung meron po. Meron kayong signature milk tea dito, no? Meron po. Cafe signature milk tea. Yes po. Okay, so testing natin, no, yung may pearl. Okay po. How Okay. about the sugar level po? 50%. 50 po. So yung guys, mupo muna tayo habang hinihintay natin ating in-order na milk tea. Yung isang signature dito sa Cafe Intramuros. Yung guys, ito yung in-order natin na signature milk tea dito sa Cafe Intramuros, guys. Tikman natin, guys. So yan, kanilang pangalan. Tapos meron din silang Facebook page at saka Instagram. So follow nyo lang kanilang Facebook page, Cafe Intramuros. Tikman natin. By the way guys, shoutout nga pala sa mga friends ko dyan sa Canlubang. Happy weekend sa inyo guys. And also thanks din sa Cafe Intramuros sa kanilang milk tea, napakasarap guys. Muli ating maiksing tour dito sa Intramuros. And abangan nyo guys yung part 2 pa kasi meron pa tayong mga ibang baluarte pa dito na hindi pa natin napupuntahan. So maraming salamat nga pala sa Cafe Intramuros. Yan, sa kanilang masarap na milk tea. So hindi lang milk tea yung kanilang product dito, marami rin din mga foods din, cafe and everything. Shoutout nga din pala sa aking mga friends dyan sa Canlubang. Ay sa inyo, nandito ako sa Intramuros. Susunod, mag long ride tayo guys. Hintayin natin yung pagkakataon na magkaroon tayo ng oras na mapag long ride dito sa Intramuros. Maganda dito. Punta natin ito. Sama-sama tayo. Shoutout din kay Jess Vlog sa aking haircut. Siya yung yung barberong pinagkakatiwalaan ko na isa ring vlogger. So follow nyo lang din kanyang Facebook page, Jess Vlogs guys. And kay Moto NTV, kay Jess TV, and then kay Ride Out PH, mga kapwa kong mga kabikers dyan sa Kalamba. So yun, maraming salamat sa panonood ng aking making video. And wag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicycle Diaries by Luigi Go. Bye bye sa inyo.